trach care, colostomy, catheter, male and female, and then CBG. Bakit dirty ka? So, we'll have our general rules first bago tayo mag-start para dire-diretso puro demo na lang po ako ng skills. Okay, so what's the first thing that you would do pag meron kayong gagawing procedure? Check the doctor's order. Proper hand washing, okay? Before. Check the doctor's order. Check the doctor's order if you have any procedure. So, most of the time sa RD ko, home setting yung ginagawa ko. So, you have home setting and hospital setting. Konti lang naman yung pinagkaiba. Okay, sa home setting, dahil alaga nyo si pasyente, hindi na kayo magpapakilala, not unless the patient is dementia client. Okay? Then, other than that, mga ano lang, konting adjustment lang. Okay, so just bear in mind, we do a standard procedure, yes, but it depends on the condition and the status of your patient. So, nagkakaroon tayo ng konting adjustment, case-to-case basis po tayo. Hindi lahat ng pasyente pare-pareho ang cases. Although pareho sila ng diagnosis, magkakaiba po sila ng status. So, we make little adjustments for them. Okay, still following the principle of your standard operating procedures. As long as the principle is there, okay lang po. Hindi natin na-break ang principle natin, then okay lang tayong mag-adjust. Okay, also consider the patient's comfort and safety and yours also as the caregiver. Huwag mong pahirapan masyado yung sarili mo at nakakapagod mag-alaga. Okay? So, check your doctor's order, but you should know which among your procedures needs a doctor's order. For example, suctioning. Do you need a doctor's order? Yes or no? Yes. Are you sure? Yeah. Yes. Tinanong ko lang kung sigurado ko. Okay? Yes, it is. But, usually, pag sa suctioning, initial or yung start, yung hinahanap nating order, hindi natin kailangan ng every now and then, bago tayo gumawa ng suctioning, naghihintay tayo ng doctor's order. Usually kasi when it comes to suctioning, ang nilalagay nila, suction as needed. Ibig sabihin, hanggat may naririnig kayong plema ng pasyente, nag-suction tayo. Or as long as the patient is comatose, there's saliva coming out, then kailangan yung mag-suction. Okay? Kasi sa mga unconscious client natin, hindi sila lumulunok. Sinong lumulunok dito pag tulog? Kaya nga kayo, naglalaway or nagbulbul. Okay? So, sa mga ganun, continuous po yung suctioning natin. So, pag wala tayong doctor's order, you can initiate or you can ask your doctor na, Doc, pwede ba tayo magpa-order ng suctioning para matanggal ko yung mga secretions ni patient? Lalo na pag marami kayong naririnig at parang hirap na yung pasyente po ninyo. Okay, another, how about your ostomy care? Do you need a doctor's order? Yes or no? To change your bag or to clean your bag or to drain your bag? No. Hmm? No. Yes or no? No. Who says yes? Who says no? What's the question? Sa ostomy care ninyo, do you need a doctor's order? Yes or no? No. No? Yes? Ano ang tama? It's a no. Why? Your ostomy care is a part of the toileting of your patient. Diba? Toileting is your ADL. That's a part of your responsibility to assist in the activities of daily living of your patient. So you have different roles as caregiver. Ano yung tatlong yon? Shopping. Grocery. Three Financial. roles of a caregiver. Independence.
Okay, so first is your independent role. Ano yung mga independent role nyo? That's your major responsibility as caregiver. Number one, ang bedside care. Ano ang mga bedside care ninyo? From changing the diaper, changing the clothes, bathing your patient, yung mga ADLs ni patient. Bedside care, toothbrush, nasal care, grooming. Okay? That's your independent role. Caregiver ka, ikaw ang tagapag-alaga niya. So you maintain the health and cleanliness of your client or your patient. Ano yung second? Siyempre, kung may independent, may Dependent. dependent role. So what are your dependent roles? Patay tayo sa system. Ano ang dependent role ninyo? Yun po yung mga kini-carry out natin na doctor's order. For example, dumalaw si Doc. Sabi ni Doc, sige for chest x-ray siya mamaya. That's one of your responsibility to carry out the procedure. Doctor's order to x-ray. So, ibig sabihin, kukontak ka sa sa radiology. Kuha ka ng schedule ng pasyente mo. Sino ang maghahatid sa pasyente mo? Sino ang mag-a-assist sa pasyente mo? Okay? Urinalysis tomorrow morning, 6 a.m. So, ibig sabihin, may i-carry out ka. Bukas ng umaga, dapat makakulit ako ng ihi ng pasyente. Those are your dependent roles. Whatever is the doctor's order that needs to be carried out, yun ang gagawin natin. Okay, pag nasa hospital si patient, usually si nurse ang tumitingin nun. Tapos, kung pwede nyo gawin, like yung collection, yung mga assisting, tayo po ang gumagawa. Okay, mga transfer, mga ganyan. Next, last role. Independent, dependent, Assisting. assisting. Okay, assessment. Ano yan? That's your collaborative role. Ano si collab? Minsan ang pasyente ninyo complex ang diagnosis. May stroke, may paralysis. So, ibig sabihin, meron siyang medicine doctor, heart doctor, meron siyang physical therapist. Okay, so tatlong department, tatlong doktor, anong gagawin mo? Sinabi ng isang doktor, o mamaya may PT siya, mamaya may procedure siya. So, collaborative, interdepartment yan. Okay, it's your responsibility na lahat sila masusunod yung pinapagawang procedure sa pasyente. Okay, kung may kailangang i-communicate sa kabilang doktor, Doc, sabi ni PT ganito daw. Okay? So, kayo po, isa sa lalo na kung live-in caregiver, it's your responsibility na ganun kasi kayo yung usually are 24/7 na nasa tabi ni pasyente. Okay? So, doctor's order, you should always check. A part of that, if you will do an invasive procedure, tulad nung sinabi ko kahapon, here in the Philippines, as caregivers, we are not allowed to do any invasive procedure. Okay? Pero depende po kasi, in some other countries, may mga examination or licensing ang mga caregivers. So sometimes, it depends on the institution and the law of your state, kung nasaan man po kayo, may mga pinapayagan po silang gumawa ng simple procedures. Okay, so you should always check ano ba yung pwede mong gawin at hindi mo pwedeng gawin. But here in the Philippines, we are not allowed to do invasive procedure. Okay, but still, papakita ko sa inyo, may papakita akong dalawang invasive procedure para alam niyo or may idea kayo ano nangyayari sa patient. Okay, intubation, we are not doing it. Only doctors, professional doctors are doing your intubations. Kasi napakahirap pong mag-intubate. Nakakabali yan ng leeg. Okay, pati sa tracheostomy natin, this is surgically done. Kaya sa doktor po yan.
Okay, so ang invasive natin, NGT insertion and catheter insertion. So I'll just show you the procedure that we'll try to do it. Pag-usapan natin mamaya yung sa RD. Okay? Next, when you are going to do any invasive procedure, you should always secure your informed consent. So sabi natin informed, ibig sabihin na-explain sa pasyente yung gagawing procedure sa kanya. First of all, si doktor dapat. Kung ano yung gustong ipagawa ni doc, dapat si doc ang mag-explain sa pasyente, hindi po kayo. Okay? But still, you should know ano ang dapat gagawin sa pasyente. Kasi paglabas ni doc, sinong tatanungin? Kayo kung sino yung nasa loob. Kasi usually, pag sa doktor, oo lang sila ng oo. Paglabas, ano daw yung gagawin sa akin? Para saan siya? Yung ganon. Okay, so make sure na alam ninyo ang mga procedures ninyo, rationalin ninyo. Okay? Pag nakasign na po sila ng informed consent, then we are safe to do any procedures. Usually sa hospital, the nurses do it. Pero you can observe, or if they would allow you, the patient would allow you to watch. Okay? Para makakita kayo ng procedures. Then grab your opportunity. Okay? Next, after securing your doctor's order, you have to gather all the equipments that you need, making sure na lahat ng kailangan ninyo available at hand and at reach. Okay? Hindi masyadong malayo sa'yo, malapit lang. Kasi lalo na sa kalagitnaan ng procedure, hindi nyo pwedeng iwan si patient. Okay? So, dapat bago kayo mag-start, dapat lahat na andyan, kumpleto. Okay, next, after gathering your equipments, then do your infection control. Ano yun? Hand washing and your Aftercare. PPE. Okay, so hand washing before and after you touch your patient. PPE, your donning and doffing. So, case-to-case basis ulit. Kung kailangan yung mag-full gear, then full gear PPE kayo. Kung hindi naman, kung ano lang yung kailangan sa procedure. Okay, just make sure pag communicable disease, naka-full gear kayo ng PPE kasi communicable disease. Especially your airborne. Okay? Next, do your standard operating procedure. Okay? Before doing it, of course, you talk to your patient, you explain what you're going to do, and then, pagkatapos gawin yung procedure, aftercare na po tayo. Okay, aftercare, remove your gloves, do your hand washing, then proper documentation. Yung sinasabi nyo, document and report. Now, how is a proper documentation? Anong ilalagay po ninyo sa documentation ninyo? Kung ano yung mga nakita mo sa pasyente, okay, that's one. That's your observations. Reaction ni pasyente, complaints ni pasyente, ano yung mga nakita mong signs and symptoms ni pasyente na you think is kailangan mai-report sa doktor. Okay, like any changes, discoloration ng mga skin, may mga tumutubo, ganun. Okay, ano pa, aside from observations? What you've done. Okay, the procedure that you have done to the patient. For the whole shift, ano ba yung ginawa mo sa pasyente mo? Okay, next. Ano pa? Ano pa? Ang dine-document nyo, time and date. So, before you start your documentation, time and date today. Okay, ano pa? Yun lang, dine-document nyo. Ano pa susulat nyo? Was na. The name of the caregiver or kayo na gumawa, your name and signature should be there. Okay, including what? All of your vital signs, lahat ng endorsement na kailangan ninyong i-endorse. Okay, at the end of your shift, lalo na kung may karelyebo kayo,
Especially kung may nakalimutan kayo, please endorse it to the following shift. Okay? And then, name and signature pala yung last. So, bago nyo isara, endorsement, and then your name and signature. Okay? Okay, so sa assessment po ninyo, you have your critical points. Okay, from our last assessors forum, ang pinag-usapan nila, at least 80% ng procedures magawa ninyo para ma-consider kayo as competent. Okay, and we have these 4 critical points na sinasabi nila. Number 1, of course, is the safety, comfort, and privacy of your patient. Especially if you're going to expose your patient or private parts of your patient, always make sure that the environment is safe, conducive, and the patient is comfortable sa gagawin po. And they are well informed. Kahit na unconscious ang pasyente po. Okay? So, pagdating kasi sa critical points when it comes to assessment, wala po tayong second chances. Pag si critical points nakatatlong mali ka na, sorry, mali. And why? Okay? Next critical point, your infection control. Okay, for example, si hand washing. Sabi nga natin, si hand washing, every now and then yan sa assessment, hand washing. Okay, every skills that you will do, every procedure that you will do, hand washing. For example, sa project 1, nakaisang beses kang nakalimot na mag-hand washing. Bago mo hawakan si baby, nakalimot ka ng mag-hand washing. It's already done. Okay? Sa project 2, nakalimutan mo na naman. Hand washing. Okay? Sa project 2, nakalimutan mong gumamit ng gloves nung matanggal ka ng swine clinics. That's already 3 sa infection control. NYC na po. That's more than, that's already less than 80% ng score ninyo sa preventing infection or infection. Okay, so safety, privacy, and comfort, infection control. Next, you have your therapeutic communication. So how you talk to your patient, how you instruct your patient from the start up to the end. Okay, and lastly, your proper body mechanics. Okay? Postures ninyo, yung mga bases ninyo, and while doing all your procedures. So, ang critical point po natin from the start of the assessment up to the last part of your assessment, even in your questions and answer. Nandun ang Theracom ninyo. Pagkatapos nyo ng tatlong project, mag-Q&A kayo, one-on-one kayo ni assessor, and then feedback. Then, sasabihin niya yung result ng assessment. Okay? Kaya habang nag-duty kayo, sanayin mo na po ang mga sarili nyo para pagdating sa assessment, hindi po kayo nahihirapan kasi gamay nyo na siyang ginagawa. Kahit dami o totoong tao yung magiging partner po ninyo sa assessment ninyo, still you will consider it as a real patient in an actual scenario. Okay, sa assessment po ninyo, always case to case basis. Pinaka-critical, CPR. Okay, so we do have updates with CPR. Naglabas na si AHA ng 2025 guidelines niya. Okay, i-update na lang po sa inyo pag magre-review na kayo or magpra-practice na kayo for assessment. Kasi kalalabas lang, I think, last week ni AHA ng kanyang guidelines. Ang pinakamalaking difference doon is your infant CPR, we're not going to use your 2 fingers already, but the heel of your thumb compress. Okay, so that's one. May mga iba pa pong adjustments or updates when it comes to CPR. Kaya pagdating po sa NSE part 2 po ninyo, makinig po kayong mabuti, mag-practice kayong mabuti, especially your CPR. Okay, sa CPR po kasi madalas talaga walang second chance ang assessment. Hindi kayo pwedeng magkamali, especially sa infant. Pag si infant na untog, sorry, wala na po tayo.
tapos na po ang CPR mo. Okay, ibig sabihin NYC na. Kahit hindi ka pa nakapag-perform ng compression. Ganun sila kahigpit when it comes to your BLS. Okay? I'll start with my procedure. So, suctioning po muna tayo. Okay, we discussed yesterday for our suctioning. Every orifice that you have will have one suction catheter tip. So, bago ako mag-umpisa, these are the materials, equipment, supplies that you will use for suction. Okay, so we have different suction catheter tip. Meron pang mga little tubes, like little suckers na sinatawag namin. Pag masyadong maliit po yung butas. Just like for your infant. May mga maliliit po tayong ginagamit. This is for adult. This is French 14. Okay? Flexible po ito. So, if the patient has artificial airway, much better na ganito po yung ginagamit namin in the oral. Pero sa inyong nasopharyngeal at saka sa tubes, ganito po yung ginagamit ng suction catheter. Malambot po siya. Then, dito po tayo sa opening na to, nagmamanipulate ng suction. Okay? Another, we have this yung cover. Yan, ito po yung matigas. Sturdy siya. This is used for oral only if we don't have artificial airway in place. Most of the time kasi reaction ni patient, pag nagsasuction tayo, kinakagat po nila. Lalo na pag naiirita sila, yung mga matatanda, kinakagat po nila ito. So, this one, malambot lang siya, lalo na pag matalim ang ngipin, pwede po itong maputol. Pwede niyang manunok, choking ng pasyente. Okay, so this one is much better. It serves as a bite block also. Pag wala po kayong ganito, kahit nakagatin niya yan, nakakapag-suction pa rin po kayo. Okay, there's an opening here. Dito po tayo nagmamanipulate ng suction. Okay, another type, yung cover pa rin po siya. Kaya lang, smaller orifice or opening. Ayan. So, may butas sa dulo, tapos may mga butas sa gilid. Yung inyong suction. This one is straight. Diretso na po yan sa suction machine. Okay, so we'll have 3, nose, mouth, and your tube. Usually for this one, your tubes, okay, pag nasa ICU ang patient, lahat po yan nakabalot ng barrier. Pati yung ganito po ninyo. Kabalot yan ng barrier. So, pinang-suction, lilinisan, pag natapos na mag-suction, papalitan po yung barrier. So, dapat sterile. So, case-to-case basis po tayo. If your patient has a more complex or complicated diagnosis or status, for example, autoimmune si patient, cancer si patient, or HIV ang client ninyo, anong technique ang gagawin nyo? Sterile technique. Bakit? They are very prone to infection. Okay? Pero kung for example, pneumonia, tuberculosis, emphysema, o kaya comatose at marami siyang secretion, pwede na po tayo sa clean technique. Clean gloves ang gagamitin. Okay? Lahat ng procedure nyo sa pasyente is clean. Okay, next, you have your suction machine. This one is a portable suction machine. This is usually for home. Okay, so 1 liter yung ating jar, and then may red mark siya. Dapat before maka-reach sa red mark na to, o pag nandito na sa red mark, tinatapon na po yung laman ng jar. Okay? Kung nakikita niyo yung mahaba sa loob, yan po yung sa vacuum kasi. Kaya dapat hindi siya maabutan ng tubig. Ayan, itong part na to. Dapat pag nasa loob siya, hindi siya maabutan ng tubig. Kasi pag natakpan na to ng tubig, hindi na po kayo makakapag-vacuum or suction sa pasyente. So, ang vacuum nyo na andito sa loob, hindi po to na isisil ha. Kaya pag inaangat nyo tong jar, ingatan nyo kasi hindi ito nakasil. Tatapon yung laman niya.
Okay? This is your tube going to the yung motor nung inyong suction machine para mag-function yung vacuum niya. This is the hose going to your patient. Tulad ng sinabi ko kahapon, kung kailan tayo nagpapalit ng tubings, ayan po. So you observe, meron na siyang mga markings, especially this one, ayan, oh, may itim na siya. Hindi na dapat yan siya ginagamit. Pinapalitan na siya, tinatapon na siya. Okay? Ayan siya. Tapos, bawat gamit ninyong make sure na malilinisan, mahuhugasan niyo po yung mga ganitong tubings ni patient para hindi madaling mag-accumulate ang molds and other bacteria dyan. Okay? Power on button. Okay, pressure regulator. Yung sa atin po kasi nasira yung regulator but still it's having the function. Nagsa-suction pa naman siya, medyo mahina nga lang. Okay, and your gauge. Okay, so the gauge, it depends. Ito kasi is 0 to -1. And when we do suctioning, negative pressure is always the higher. Okay, so sa hospitals, may mga suction, ano po tayo, gauges na by 10, by 20 yung kanilang division. So, depende po sa gagamitin ninyong type na suction. Okay? Next suction. Next, we have your water or saline solution. Sterile water or saline. Sa hospital po kasi hindi na namin ginagamit yung mga ganitong jar. This is an old dressing card tray. Okay? Usually what we use now in the hospital is yung ginagamit nyong irrigating solution pag naglilinis kayo ng sugat. Para siya naka-IV bottle, that's 1 liter already. So, bawat catheter na meron ka, isang bote ng sterile water. Okay, you cannot interchange, that will be cross-contamination kahit na parehong pasyente yung pinanggalingan niya. Magkaibang butas, kayo ba gusto nyo yung ginamit sa bibig nyo, itutusok sa ilong nyo? Okay, so magkakaibang butas, magkakaibang suction, magkakaibang bote, hindi pwedeng maglinis sa kung saan. Okay, kaya may labeling tayo, nose, mouth, tube, nose, mouth, tube. Okay, sterility and cleanliness of your procedure. PPE, gown, you have your gloves, sterile or clean, and your mask and goggles. Okay? Then, okay, sterile, may mga procedure tayong sterile. Yon, kung ano ang kaya ng pasyente, you can use gauze or tissue paper. Okay, meron tayong mga gauze na 1 pack, 100 pieces na yon, mesh, hindi siya naka-individually wrap. Mas okay na po yung ganun. Kasi yung tissue mabilis, mabasa po yan. Matulusog siya. Okay, so that's it for suctioning. We'll start. Okay, so good morning, Mr. Smith. How are you today? Okay, so I'm going to suction again. I'm going to do it your mouth, your throat, your mouth, your nose, and your tube, so that you can breathe properly, and we'll try to put up your oxygenation level. Okay, so I'll just prepare my things, I'll do my hand washing, then I'll come back. Okay, so position ni patient, especially naka-oxygen elevated, yung comfort ni patient, ha? Okay, so hand washing po tayo. Open your faucet, wet your hands. Okay, get your soap ladder, palm to palm, interlace, palm to dorsum, kasama ang interlace, ha, pag nagpa-palm to dorsum kayo, hindi yung ganyan lang. Ginaganon po siya. Okay, vice versa. Next, interlock. Pag mahaba ang kuko, anong gagawin niyo? Cut it. So, wash, 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 I'll go and cut again. Nasa kalagitnaan kayo ng hand washing. Nakita mo, ay nakalimutan ko palang mag-trim ng nails kanina. Okay. So, interlock, thumb rotation. Sino ang niro-rotation? Lahat ba? Thumb lang. Okay, so thumb rotation. And then, tip of your
fingertips to your palm, vice versa. And then, kung mahaba ang kuko, iisa-isahin po ninyo yung lilinisan under running water. Make sure na malinis. Okay, mamaya ka na mag-trim ng kuko mo pagkatapos. Okay, then, wrist. Okay, when you lather your soap, make sure na nag-lather po talaga kayo yung nakikita namang nagsabon kayo. Hindi yung nagsabon ka, ginanan mo lang nalpas. Okay? Dapat yan bumubula. Tapos, rinse. So, from wrist, rinse. Ito pa yung isang common mistake na nakikita ko. Rinse. Pag ginaganyan nyo lang po ang kamay nyo sa tubig, in between yung sabon na iiwan yan. So, pag nag-rinse kayo, pababa po. Para mag-drip yung sabon at yung water. Ganun po siya. Okay, so my hands are clean. Get your towel. At dry, you can use a towel or tissue, paper towel. Okay, discard. Get a towel, close your faucet, discard. My hands are clean. I'll do my PPE. So, donning muna tayo. You wear your gown. So, ang gown sa loob ang hawak, pasok, sige, tali. Next. Ano next? Gloves? Face mask. Mask. Nalipatan lang. Okay, so face mask. Hindi na po ako magmamask kasi baka lalong hindi niyo ako maintindihan. Okay, so you wear your face mask sa RD ninyo. Mask. So, ang hawak niyan, edge. Huwag naman kayong mandiri sa mask nyo, malinis naman siya. So, kunin nyo lang po yun pag kunyari ito yung box nyo. Diba? Ano nyo lang sa dulo. Hilain yung dulo. Tapos, yung may metal ang nasa ilong. Tapos, sinisecure yan, pinipinch sa ilong. Dapat na dalo. Okay, next, goggles and then gloves. Okay, for suctioning, we'll use clean gloves. Okay, when you're using your gloves, make sure it will fit your hand. Not too tight, not too loose. Mahirap pong magtrabaho pag malaki ang gloves po ninyo. Madalas naiiwan yan sa patient. Pag masyado namang masikip, naku po, masakit sa kamay. So, yung sakto lang po sa kamay ninyo, look at the size of your hands. Ano ka ba? Small, medium, large, or extra small? Okay, so clean gloves. Si clean gloves po, hindi na po yan nilalatag sa mesa. Pagkakuha mo ng isa, suot, tapos kuha ulit, suot. Lang ang allowed na jewelry ninyo, ha? You're ready. And your wristwatch. Wait a second. Okay, sir? We're ready? Okay, so pag naka-oxygen si patient ninyo, kunyari wala ganito, naka-oxygen mask, I'll hyper oxygen my patient. So, lalakasan ko muna yung supply ng konti for a few minutes, then close. Or ibabalik ko siya sa dati. Okay, sir? We'll start. I'll do first with your nose. Okay. So, pag kukuha kayo, nakita nyo naman mahaba. So, usually ito, nilalagyan ko namin yan ng tape sa hospital. Pag ganyan, open nyo. Then, kunin nyo to. Make sure na hindi magdadanggal at hindi magta-touch sa ibang surface yung inyong suction tape. Okay? Kaya usually ang ginagawa ko, kinukoil ko siya sa kamay ko. Kasi pag hinihila nyo yung ganon, minsan tumatalsik. Okay? Get a tissue or a gauze. Okay. Now, pag pinasok po siya sa pasyente, open. Okay, so dito tayo magmamanipulate ng suctioning ninyo. Okay, pag sinabi kong open, thumbs up. Okay? Wala yung suction, nandito siya. Okay, pag nasa loob na, close, nagsa-suction na po yung dulo niya. Okay, and then pag nag-suction kayo, hindi pwedeng dire-diretso na 10 seconds yan. Ang suctioning po natin para merong pressure yung vacuum natin
Ginaganon po siya. Hindi po siya steady. By second. Okay, so pag nasopharyngeal tayo, nose hanggang lalamunan, ang landmark ninyo, you have your earlobe hanggang sa tip of your nose. So, wag nyo pong ididikit yung suction. Estimate lang po tayo. Ganyan. Ganito kahaba yung papasok ninyo sa pasyente. Okay? So, sir, I'm gonna do it on your right nair first. Turn it on. Pasok. So, open. Pasok natin. Pag nagpapasok po kayo, ang butas ng ilong natin, nasopharyngeal, pababa. Hindi po yan diretsyong ganun. Kasi pag ito, itinusok ninyo ng diretsyo, matutusok ang sinus ng pasyente nyo, masasaktan siya, ayaw niya nang magpatusok. Okay, so, silipin ninyo, pababa siya. Okay, sir, I'm going to start. Wala tayong lubricant, ha? I'm going to start. Sorry. Mas madali pong isaction tong kabila kasi meron siyang ganito tube na guide. Itong kabila wala. Okay, so insert. Pababa yung butas. Pag nasa loob na, suction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 seconds. Hila. Tignan nyo. Pag hinila nyo, huwag naka-suction kasi masakit sa pasyente yun. Parang hinihila palabas yung banglo. Okay, so pagkahila po, open, hila. Okay, then suction kayo ulit para hindi tumulo yung laman sa loob. Okay, after that, yung hawak nyong gauze, punas muna kasi pag hila nyo dyan, maraming kasama yan. Okay, punas. Then we will clean. Okay, so sa cleaning natin, nakasuction ako ha, diretso lang. Deep, let it suction the water or your deep exclusion up. Tsaka kayo pwedeng bumitaw. Then, wipe again. Okay, bawal tong gawin. This is not allowed ha. Bawal po yun. Okay? Huwag nyo rin hahayaan na pag nagsasuction kayo, bigla nyong bibitawan sa loob. Nakita nyo? Bumalik yung tubig. Magbabackflow, may kasamang dumi yun. Marumi na po yung steril water nyo. Kailangan nyo nang palitan yung buong bote ng steril water. Okay, sir? So, 30 seconds to 1 minute. Second pass, sir. Sorry. Another one. Insert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, let him rest. Sir, last one on your right near. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, so I'm done with the right side, sir. I'll repeat again on the on the left side. Okay? So, the same length lang po yan kasi pareho lang naman yung ilong. Insert na, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Okay? So, kung tissue po ang hawak ninyo, isang punas pa lang dyan, tunaw na, discard, get a new one. Pag sa gauze naman, pag punas nyo masyado ng soil, discard, get a new gauze. Second one, sir. After 1 minute, let's do it again. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Last one, sir. One, two, three, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay? Pwede niyong ibalik yung oxygen mask niya kung may oxygen mask ang pasyente niyo. Okay, we'll wait for another 1 minute. Okay, so bago ibalik, make sure na nalinisan niyo po yung tube, yung catheter tip niyo. Okay, tapos ibalik yung pagkaka-tape. Okay, discard, get a new gauze. So I'll start with your mouth. So, sa mouth, lahat ng corner ng mouth ninyo, pag may artificial airway siya, wala tayong problema kasi naka-open. Okay, so kahit continuous yung kanyang suctioning, wala pong ano doon. Okay, so, pag sa totoong tao, malambot po yung facial muscles natin, kaya yung tip lang, pwede na, susunod na yan. Pag siniksik mo dito sa gilagid. Ito kasi matigas yung kanyang pagmumukha. Joke lang. Matigas yung skin ni Dummy. Okay, so dyan. All corners, lower, upper, hanggang sa gilagid. Okay, ingat lang ng konti, lalo na kasi pag may poor hygiene ang pasyente nyo, may gingivitis siya or periodontitis, namamaga yung gums. Sa konting ganito mo, kahit na malambot po to, pwedeng magdugo yung mga gilagid. Hanggang sa kapila. Okay. Unas ulit. Discard. Okay, another one. Sublingual. Anong meron sa sublingual ninyo? Bakit laging may laway? You have your salivary gland under your tongue. Now, if you have this artificial airway, ang pooling ng saliva nyo, kung nasa ang side po yung tubo, left or right, basta kung nasaan po ito, sigurado nandun yung maraming laway ng pasyente. So, make sure, papasok kayo doon sa loob without moving the tube. Kasi pwede po itong mag-stretch. And lastly, sa throat ni patient. So, hinga muna after 1 minute. Sir, I'm going to push it through your throat. Tignan nyo mabuti kasi nakanganga naman yan, silipin nyo. Hindi po kayo pwedeng lumalim na masyado. Kasi ito pong tubong to, sa loob, may balon yan na nag-a-anchor sa kanya. Pag napop nyo yung, or baka matusok nyo yung balon, magdi-deflate, matatanggal po ito. Madali siyang matanggal. Okay, so pag may ganito, itabi nyo lang sa kanya, diretso po yan sa lalamunan, silipin nyo lang kung hanggang saan nyo siya tutusukin. Usually, mas mababa lang sa tonsils nyo. Ang tonsils nyo nandito. Okay, so ibaba nyo lang ng konti sa tonsils. Okay, so wipe again. Sir, lastly, your tube. Yan. Kung sa ICU po, nakaabang na yung tube malapit sa, nakaabang na yung catheter malapit sa tube ni patient. Nandun lang sa tabi niya. Sa
ICU neutral. So this one, your endotracheal tube is connected to your mechanical ventilator. Sa machine, nagbibigay ng oxygen sa pasyente. So bago tayo mag-suction, syempre, tatanggalin niyo yan. Okay, so I'll volume up yung oxygen ni patient for a while. Ibabalik ko sa dati. Okay, sir? Now, if you have a companion, like may watcher si pasyente, pwede po kayong magpatulong. Ma'am, sir, can you remove the oxygen? I will suction. Pagtanggal ko yung suction, balik na kaagad yung oxygen. Pag wala, kayo po ang gagawa. Ma'am, gaano kahaba yung ipapasok sa tube na to? Ipapasok niyo yung catheter tip nyo hanggang sa may maramdaman na kayong matigas or resistance. Ibig sabihin, nandun na kayo sa dulong, nasa may lungs na po kayo. Then we'll start suctioning. Huwag niya i-close to. May hirapan kayo pag minu-close niya yan. Hindi nyo mamamanipulate yung suction. Okay, sir. Hyperoxygen. Sige, balik ko na. Sir, I'm going to start. Open or disconnect. Mag-a-alarm po ang mechanical ventilator plus your cardiac monitor. That's okay. Pasok ko na po. Okay, pag may matigas na sa dulo, ayan, suction na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ila. Balik yung oxygen. Dito yun nakakabit ha, hindi ito. Okay, so dito po nakakabit yun. Okay, your gauze or your tissue, unas natin. Okay, so minsan dito nagpapanik ang mga pasyente kasi minsan dahil nga malalim yung pinasok natin, pag hila nyo, parang may kasama siyang dugo. Okay, so minsan bakit siya nag-bleeding? Hindi po siya nag-bleeding sa loob. Okay, alam nyo pag bleeding kasi pag bleeding yan, lalabas po talaga yung blood hanggang dito. At pag nag-suction kayo, as in, ang dami yung dugo na makukuha. Ibig sabihin, nag-bleeding siya siya. Pero pag ganon, parang mga tissues lang, those are dead tissues na usually na-scrape off nung nag-intubate siya ng pasyente. Okay, not unless there is really blood. Alam niyo naman ang itsura ng blood, di ba? Are you sure? Alam niyo ang itsura ng blood? Anong itsura ng dugo? Anong kulay? Red. Dark red, bright red, or brownish pagka medyo matagal na siya. Okay. Tapos marami talaga kayo nakukuha. Mapupuno nyo kaagad yung jar. Okay. Pag lung cancer, ito mabaho po. Na kulay itim-itim yung lumalabas. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pag emphysema naman siya, usually yellowish or greenish yung lumalabas. Kasi, yun yung mga phlegm. Okay. Yung oxygen. After 1 minute, last one, sir. Open again. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. Balik yung cover. Now, at the same time you're suctioning, ino-observe ninyo yung pasyente ninyo kung may response or kung may complaint or anything na manonotice nyo kay patient. Habang hihintay niya yung 1 minute, pwede po natin siyang i-dislodge ng secretion. Okay? For example, naghintay ako ng 1 minute. Bago ako mag-suction, sir, I'll just loosen up your secretion. So, marumi yung palad ko. Up. Okay. Okay, sir. So, after mo mag-loosen up, pwede ka nang mag-suction ulit. Especially yung mga ganitong pasyente, lalo na pag nakatubo, hindi mo pwedeng i-ganon para mag-tap sa likod. Lalo na pag neb kayo. So, pwede po dito sa harap. Discard.
done, sir. Balik mo na yung oxygen niya. Okay na tayo. Do your aftercare. Okay, itapon ang dapat itapon. Okay? So, ito, saan nyo itatapon? Ang laman ng inyong jar. Secretions yan. Saan nyo pwedeng itapon? Infectious waste. Sa bathroom. Pag may private bathroom si patient. Okay, pero pag common ang bathroom ninyo, as much as possible, huwag niyo siyang gamitin pang flush nito. Kasi i-expose niyo yung mga kasama niyo, pati sarili niyo sa microorganisms. Isipin niyo, puro secretion yan. Puro bacteria, puro infection yung nandiyan. Tapos itatapon mo dun sa kung saan kayo umiihi. Okay? Kung ganun man, dapat lagi niyong lilinisin. After niyo itapon, i-disinfect ninyo palagi yung bowl. Kung wala talaga kayong pagtatapunan. Now, if you have a vacant lot, you can make an open pit. Hukay ng lupa, itapon ito, tabunan ng lupa. Huwag niyong gawin pataba sa lupa. Okay, open pit po siya. Ganun lang yung gagawin para hindi po siya na-expose. Okay, kasama po ang proper waste disposal sa assessment ninyo. Question and answer. Okay, may tanong? Sigurado? Sa palang yun. Suctioning. Ma'am, when returning the cups sa my oxygen, ma'am, how do you manage to handle the suctioning? Yung isa iniipit ko siya. Ito yung gumagalaw. Dito. Masasanay din kayo pag lagi kayo nagsa-suction. Nung una rin, hirap ako. So, di ba, nakaganon. Hawak ko siya. Ito yung free kong hand. Ay, naiibang ka naman. Natulog. Hawak ko siya. Di ba, na yung tank ko, naka-close doon sa ganyan. Kaya mo na yun. Okay? Ito, ingatan nyo na huwag dumikit, lalo na sa mukha ng pasyente ninyo. Okay? Yes. Masasanay din kayo. Pero pag hindi talaga kaya nga, sabi ko, di ba? Ganon, pag hila nyo, tilt nyo, pwede nyong bitawan para hindi tutulo. Tapos tsaka nyo, balik. Pag hindi nyo talaga kaya yung kailangan na nyo ng isang kamay nyo. Bitawan nyo lang po yan, naka-gloves naman yung kabila nyo para lang hindi tumulo. Okay? Huwag nyo lang ilalapag na ganun sa pasyente ninyo. Dapat marunong po kayong magtrabaho both sides, especially sa CPR. Hindi pwede yung mag-cross-cross. Ay, mas maano yung left ko, mas maano yung right ko. Ikot-ikot kayo sa pasyente. Hindi po pwede yun. So, caregivers po kayo, most convenient, dapat pareho. Paano kung may barrier doon? Dito ka lang talaga pwedeng magtrabaho. Naka-gloves ninyo, you change your gloves when you dispose. Okay? Lalo na may mga dumikit na dugo or secretion, palitan niyo po. Pero huwag kayong magdi-dispose ng hindi naka-gloves. Yung mga ginamit nyo, suction tip or magtatapon, maglilinis kayo nito, mag-gloves kayo. Okay? Then after, hand washing ulit, and then document and report or proper documentation. Ano pa? Sorry, walang sakit ang ko siya. Strict sterile technique. So, mga kailangan natin, of course, the first one will be yung tube na gagamitin ko. Dito sa Pilipinas, ito yung gusto kong ginagamit na tube. Okay, ganito po siya. So, naka-double packaging po siya. This is a silicone. Food grade po itong mga ito. Malambot siya. Meron naman po yung isa kasi, kaya lang medyo mas matigas siya. Mas mura kasi yun, parang nasa 50 pesos lang o 35 pesos. Ito kasi mas mahal 100 plus or 250, I think. This one. Okay,
naka-double packaging po yan. Naka-seal po siya. So, sterile. And then, meron kasi siyang cover. Yung isa kasi, yung mas mura, wala. Naka-expose lang yung ganyan. Kaya sa hospital, pino-fold lang namin yan, pinaganon namin para hindi siya pasukan ng microorganism. Or tissue. Sinisiksikan namin ng tissue. Pero ito, meron po siyang sarili. Okay, see? Haba. Okay, ma'am, gaano kahaba yung pinapasok sa pasyente? Actually, it depends on the height of your patient. Pag mas matangkad, mas mahaba yung papasok. So, it's calibrated. Ayan, may measurement po siya. 40, 45, hanggang 80 centimeters. Sample na pinapakain. Milk type. Nabibili na po siya over the counter. Kung makikita nyo, may calculated calories na po siya. Kaya pag pinapakain siya, lalo na sa pump, nakaprogram po siya. Ilang ml, every how many hours, gaano yung flow ng pagkain ng pasyente. Okay, ayan po siya. It's chocolate flavor, pero expired na. Hindi natin matitikman. Chocolate. Okay, so sinasabit lang po. Masarap ka. I don't know also. Chocolate. Ayan. Pwede rin po yung mga ensure na nakakan. Yung natimpla na. Okay? Ayan. Okay, next. I'll show you some other types of tube. Okay, nakabalot din po ito sa ganon ha. Yung mga tube natin. Is used for enteral feeding also. Pero nakikita niya sobrang nipis niya. Liquid lang po ang may papadaan dito. Kasi pag OF yan, naku Diyos ko Lord, 10 taon bago matapos sa sobrang nipis. Diba? Ang nipis niya. So, pwede po siya NGT, pwede din po. So, depende po. But masyadong mahaba ito sa pag enteral talaga siya. Okay? Yan. Liquid diet. Okay. Pag pinasok nyo yan, may guide po kasi yan sa loob, may para siyang alambre. Ayan. Ito po siya. So, pag naipasok niya, tinatanggal kasi papakain. So, 2 ports, isa para sa food, isa para sa air, para lumabas yung hangin sa tiyan ng patient. Okay, another type, ito mas naisip, because this is used for peg or petch. 3 ports, 3 ports, ito po yung sa loob ng tiyan, dito, ito po yung nakikita ninyong nakatahi sa tiyan ng pasyente. Tama, dito. Left side. Okay? O kaya sa may small intestine, usually dito. Yan po siya. So, you have your food, your air, and your balloon. Okay? Para saan yung balloon na yan? Okay, so they will make an incision. Okay, so they will make an incision. Ipapasok ito pag nasa loob na. Ibabalon siya dun sa loob ng tiyan para hindi siya malalabas. Yan yung mag-a-anchor or maglalak sa tiyan ninyo. Tapos ito po yung nakatahi sa labas ng abdomen ng patient. Kidney basin. Para sa ng kidney basin? Okay, para sa soil particles. Asepto, syringe. Okay, so it comes, pag pinili nyo, nakabalot po siya ng plastic. You have your bulb, this is the bulb. Calibrated po ang asepto syringe nyo, 2 ounce or 60 ml maximum. Okay, may cover din po to sa dulo. Okay.
sa insertion, pag mag-insert tayo ng NGT, kailangan natin ng 50cc syringe. Pero kung feeding lang, asepto syringe lang tayo. Okay? I'll have 2 cups, one for my milk later, tapos isang para sa water with straw. Okay, so I'll prepare your water. Okay, next you have your ito na yung pinag-uusapan natin kahapon. Sino siya? Litmus paper. Litmus paper. Colored po siya. So, ito yung babasain nyo ng sample na nakuha nyo. Tapos, pag medyo natuyo na, i-compare po natin to get yung pH level. So, anong hanap nga ulit natin? Anong rate 6.5. natin? 6.5. Bababa. Or acidic dapat yung lalabas. Okay. Yung spoon para sa akin. Tapos yung papakain natin. Hirap, paubos na yung gatas ko. Wala kang pagkain. Okay, and your stethoscope. So this is what we use for air bolus checking. Okay. Tapos ito naman yung ginagamit mostly abroad. Okay. We'll prepare your plaster first, lalo na pag mag-isa lang po kayong magtatrabaho. Prepare nyo lahat bago kayo mag-start. So, we'll need your plaster para sa pag-anchor ng NGT sa nose ni patient. Push. Okay, so I'll have one short. Sit lang siya. Tapos meron pa akong mas maliit. Gagamitin ko lang pang marking. Ayan. Maliit siya. Okay, and then you have your long. Tulad nung ginawa ko kanina dun sa tube niya. Sa mahaba. Tapos, hahatiin natin sa gitna. Mag-iiwan lang kayo ng part na hindi ko na natin. So, may part lang po siya. Okay, then your drape. Have your underpants or usually pinang-drape namin. Okay, yung cotton part ang nakalabas ha, waterproof ang ilalim. Okay, para kahit sumuka si patient, may sasalo, hindi masuswelled ang buong bed. Okay, so, okay. Sir, good morning. So, the doctor said I need to put on your NGT. Okay, so this is your NGT. I need to put it inside so that I can feed you and I can give your medicine. Now, we prefer na ang pasyente kasi is conscious. Okay, bakit? Para matulungan po niya kayong mag-insert. Siyempre, pang tulog yan, huwag mong insertan at baka masapak ka ng pasyente mo. Ha? Kung tulog, hintayin yung magising. Okay, sir? So, I need to give your medication this time. That's why I really need to put now your NGT. Okay, so pag unconscious or comatose, naglalagay pa rin po kami. Pero mas gusto namin talaga nagising si patient. So, sir, the procedure will be painful. Bawal magsinungaling kasi pag sinabi nyo, hindi masakit. Tapos tinusok nyo siya, ayaw niya na. Kasi masakit po talaga. Okay, so yung iba talagang hihilain nila yan palabas kasi parang hindi sila makahinga. Okay, so I'll be putting it from your nose going inside until we reach your stomach. So please, if you feel it in your throat,
Just try to relax your tongue. I have here some water. You can sip the water. Tapos, habang umiinom siya, nakikita niyong lumulunok, sasabayan po natin ng tulak ng NG. Okay, so I'll just do my hand washing. Okay, so hand washing done. Doning na po ako. Okay, I have my PPE. Then I'll have your gloves. Okay, sterile gloves na po tayo. It's your principal. So, sterile gloves nyo. Sterile to sterile, clean to clean. So, skin to skin, gloves to gloves. Now, pag mag-open po kayo ng sterile ninyo, okay, so edge lang po tayo kakawak. Open it properly. Ay, sorry. Your favorite, I forgot. Lubricant. Okay, maliit pa kasi yung ginagamit ko. Yung malaki ko kasi laging nawawala eh. May matinding pangangailangan niya kasi. Okay, so, circling. Okay, I always do my dominant hand first pag nag-gloves. So, skin to skin, yan lang yung pwede mong i-hawakan. Mga pawisid ang kamay. Mas matagal pa po tayong mag-gloves kaysa sa gagawin ng procedure. Ang mga gloves po natin, hindi na po siya pre-powder. We're not allowed to use powder. So if you have a gown, make sure that you put the gown inside. Pag naglalagay kayo, pabilog, paikot, para pasok. Okay, then you cannot hold any unsterile. Okay, so hindi naman tayo strict sterile procedure. Lalabas na ako ng oxygen sweeper. Okay, then we'll open this one. Okay, sir, we're going to start your procedure. Before I place it, I'll measure gaano kahaba ang ipapasok ko sa pasyente. So, ang landmark nyo, tip of your nose to your earlobe, earlobe to your xiphoid process. Nasaan ang xiphoid process nyo? Xiphoid process. Hala. Anatomy skeletal system. Wala na naman. Wala siguro. This is your rib cage flat bone. Yung nandun sa dulo, siya po si xiphoid process. Nasa flat bone po nito. Dito, ito, kasi kasunod niyan, sikmura na chan on the left side. Kasi ang right side nyo ay, anong nandito? Liver. Liver. So, nandito po ang chan. So, ito siya. Okay? So, tip of your nose to your earlobe. From that earlobe to xiphoid process. Okay? So, i-stretch yung mabuti. Tsaka pag nagtratrabaho kayo, of course, you do it kung saan malapit sa inyo. Okay? For demo, yan. Kasi baka sumubsob kayo sa pasyente ninyo. Okay? So, hanggang dyan, ganyan kahaba. Let's mark it. Yung small natin. Okay? Then, ito, dapat dito ko siya ipapasok, kaya lang naandun mo yung tubo sa kabila. Okay, sir? Okay, so let's put some lubricant. Be generous with your lubrication. Mas maraming lubricant, mas madulas, mas madaling. Okay. So, there. What I do in the hospital is I put my lubricant here in my gloves, and then as I push through, dumadaan siya sa my lubricant. Okay, kaya lang ayoko messy. Pag sa hospital ko lang siya ginagawa. But here, no.
Okay, so you can have that lubricant from the tip up to dun sa minarkahan ninyo. Ang importante, pinakamarami sa tip kasi yun yung unang papasok sa pasyente. Okay, so pag nasa hospital po ako, ganyan kasi ako. So dumadaan yan sa lubricant ko habang pinapasok ko siya. Okay, sir, I'm going to insert now. So it's gonna be painful. Just try to relax when you feel it in your throat. Okay, the count of 3. Ganun ulit ha, pababa yung butas natin. So 1, 2, 3. Okay, so minsan, madalas kasi pag dito nandun na siya sa lalamunan, talagang hindi makahinga yung pasyente, uhugutin niya. So kung conscious, pabantayan niya yung kamay. Hindi naman siya i-restrain. Pabantayan niyo lang kasi bigla yang gaganon sa kamay mo. O kaya tatabigin ka niya, gaganon ka niya, tapos hihilain niya. Okay, so that's why you need to talk to your patient. Please cooperate. Kasi pag tinanggal niya, ipapasok ulit natin. Okay, sir? So, tignan niyo po sa lalamunan, makikita niyo pag ngumanga siya kung nasaan yung inyong tube. Okay, so here, pag nandito na sa lalamunan, usually titigas na yung dila niya. Hindi mo na siya push, may resistance. Okay, sir? Sip your water. Okay, so habang umiinom si patient at nakikita niyong lumulunok, push. Okay, that's good, sir. Keep on going. Just sip your water. Push. 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 Okay, sir, a little bit more. Almost there. Okay, we're done. There. Andun na po siya. Okay. Get your gauze. Remove the excess lubricant. Hindi kakapit ang micropore ninyo kapag may lubricant. Now, before I anchor that, I need to check kung nasa tiyan na ba ako ng pasyente. Sa insertion to ha, we need to check if we are in the right area sa loob ng tiyan ng pasyente. Now, kasi malalaman nyo naman pag sa baga pumasok yan kasi hindi talaga makakahinga yung pasyente. Hihilain niya to. Tapos masakit sa pasyente. If the patient is unconscious or comatose, ang ginagawa po namin sa may batok, medyo pinapayuko namin si patient. Yung chin niya nakaabot dito. Para mag-close yung larynx, mag-open yung pharynx sa likod, diretso sa esophagus ni patient. Pag lumulunok siya, ang diretsyo nun sa esophagus. Kasi doon pumunta yung pagkain, diba? Kaya pinapalunok po natin si patient. Okay, so open. Hold nyo muna. Open. Insert your 50cc. Then, aspirate tayo. Okay, so walang laman kasi yung tiyan ni Mr. Smith. Pag meron yan, may makukuha ako. Okay, so pag may nakuha na kayo, kahit konting sample lang, ingatan lang po na wag tatapon yung inyong sample. Okay, close. Lagay ko muna dun sa side. Then, sa kidney basin, babasain ko po yung inmost. Okay. Pag nabasa na siya, hintayin lang natin for a few minutes na medyo magkaroon ng reaction. Pag nag-iba na yung kulay, magko-compare na po tayo. Okay, kung nasaan si patient. So, mostly 6 pababa, 5.5 pababa yung hinahanap natin. That's already acidic. Okay, good. We are in your stomach. Now, if your gloves is full of lubricant, pwede nyo na pong tanggalin para makapag-tape kayong mabuti kasi kung hindi po kakapit yung tape ninyo. Okay, so napunasan ko na po siya. I'll anchor. Yung walang hati, yun yung nasa nose bridge. Okay, in between, nandun po sa gitna ang inyong tube. 1 clockwise, 1 counter clockwise. At kapag inikot nyo siya, make sure na nakadikit mabuti sa inyong tube. Okay? So, pang-ikot. And then, yan. Tape sa taas.
Counterclockwise tayo. And then, tape sa taas. Okay. One short across the nose bridge. Done. Okay? Kung insertion lang ang procedure natin, that's it. Ita-flush ninyo yung nailabas nyong gastric juice para malinis tong tubo niya. And then, pwede na nating iwan dyan. Or, karamihan ngayon, meron na siyang kasamang clip. Clinic clip siya sa hospital gown ni patient. Para kahit na tumayo, maglakad si patient, nakakabit po sa kanya yung kanyang tube. Okay, sir, we're done. How do you feel? Okay, so kahit po may NGT ang pasyente, dapat nakakapagsalita pa rin po yung patient. Ay, no, not yet done. Sorry. Sorry, sir. Mag-feed pa pala ako. Hindi ka pa kumakain. Sorry na. Okay, so we're going to feed our patient. Akala ko okay, so pwede pong hindi na kayo mag-gloves sa pagpapakain kay patient. Okay, so I'll use 2 cups, 1 for flushing, 1 for the milk. So I'll make 2 ounces of milk. Okay, so eye level, or kung nanginginig kayo, saan nyo siya gagawin? Table. Sa table. Tapos kayo ang mag-eye level. Okay. Okay, so check your doctor's order sa measurement ng inyong milk, proportion ng milk and water po yun. Okay, just make sure na yung gatas na titimplahin ninyo, matutunaw lahat. Avoid your clumps of milk or yung buo-buo because that will stick to your NGT. Mahirap siyang i-flush. So make sure that kahit na po kayo yung nag-insert nito, tapos nakalipas ng ilang oras, check pa rin po natin bago tayo maglagay ng anything sa tube na to. Okay? Lalo na pag umuupo ang pasyente ninyo or gumagalaw. Kasi pag umuupo po ang pasyente, yung tiyan niya nagko-contract. So, tendency is itong tube niya, ipupush niya pataas. Malalabas siya. Okay, so let's check first. Set the syringe. Make sure na open ang diaphragm ninyo. Hold. Lagay ito. Okay, put it under the xiphoid process, more on the left side. So, mas maganda pag nasa ilalim nito. Okay, para marinig nyo. And then, release. Push some air. Okay, pag push nyo yung ganon, may maririnig po kayo dito na anong vowel sounds nyo? Anong tawag sa vowel sounds nyo? Ha? Burberry B. Your? Burberry B. Sound. Si Korotkov ay pang-BP. Sa BP sound po siya. This one is Borborygmi sound. Do not let go of your bulb kasi pag binukas mo yan, lalabas yung nasa tiyan niya. Okay, fold again. Open your bulb. Pag OF po ito, ang usually trick na ginagawa ko, lalo na pag malamot, hinahati ko yung OF. Yun kung hindi restricted yung pasyente ninyo sa intake niya. Pero kung mayroon siyang restricted water intake, tiyagain nyo kung magpakain hanggang sumakit yung kilikili mo. Okay, so water muna tayo, flushing muna tayo just to make sure na walang bara yung kanyang tube. So kahit 10 cc lang po, pag nag-measure kayo, you base here on your acceptance syringe. Okay, then flush. Okay, good. Pumasok lahat. Ibig sabihin walang bara. I'll feed your milk. Okay, so I'll do it half first. Pag ganito kasing liquid, walang problema. Mabilis lang itong pumasok. Pero pag OF to, masakit sa kilikili.
Okay? So, hold. Iwasan yung nahihila yung kanyang, NGT. Assist lang po. Sabi ko nga kahapon, yung pressure niyan, pwedeng mag-cause ng perforation. Okay? So, dahan-dahan lang. Tapos, stop. Bago maubos, close nyo na siya. Then, put the other half. Okay. Then, go again. Dahan. Yan. Now, if your patient will cough, habang pinapakain nyo, you stop your procedure, you let the patient cough, then relax. Kasi pag umuubo yan, ibabalik niya sa inyo yung pagkain. Aapaw ko. Okay, so bakit hindi natin pinapakain lahat bago ilagay yung cup? Para hindi siya lupasukan ng maraming hangin or air. Para hindi mag-colic si patient or mag-gas. Okay, so flushing again tayo. 20 or 30 cc or sometimes po may mga specific instructions sa doctor's order. Like flush with 10 cc of water, ganun. Okay, so yung flushing naman na to clean your tube and make sure na walang matitira or may iwan na pagkain or tubig sa kanyang tubing. Okay, done. Clean. Okay, pag ginanyan nyo, tapos may bumabalik, itaas nyo, babalik. Push nyo po siya ng valve. Dapat walang matitira dito. Bakit? Pag Mapapanis siya. Next time na magpapakain ka, yung panis na pagkain, ipapakain mo sa pasyente mo. Upset stomach, mag-LBM na yung pasyente. Okay? Ay, sorry. Dito pala tayo. And close. Clip na ulit or overhead po siya. Okay? Sir, I'm done with your feeding. Busog ka na. Now, kung meron po kayong kasamang gamot na ipapainom, i-prepare nyo na rin po siya at the same time ng milking para diretso ng pagpapakain. Okay, sir, I just need you to be in this position for at least 30 minutes to 1 hour. Do not lie down yet. I'll just put you on your supine position later if you want. Okay, para hindi mag-backflow or mag-aspirate ang kanyang kinain. Okay, may tanong? That's your feeding. Very important ang feeding ninyo. Dapat laging on time, especially kung may gamot ang pasyente.